may magsasabi na. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, apay mo natin ang preacher. Pwede mo kayo ma-offer sa comfortable ng pamamalaan na. Pero wala na pong lalabas. Kami po ba? Merry Christmas po. Happy New Year! Puri ng Panginoon. Ano po? Tayo po ba ay nagbibilang na ilang araw na nga bago magpasko? Okay, 10 araw na lang po. Ano? Iyon po ang pinaka hinihintay natin sa buong taon, sa dalawang taon. Ano po? Kahit po ay manalangin. Pagpalang Panginoon, pagpalang Panginoon sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na kami po ay nandito sa banang bahay. Salamat po sa kanilang buhay, sa mayroong buhay, sa magandang panahon, sa presensya ng bawat isa. Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay marumi, pero nandiyan ka po lagi pa. Kami po ay kahit Lord, sa mga ito, Panginoon, gabay ng iyong Panginoon Espiritu. Panginoon, nawa, Lord, bigyan mo po ako with your Holy Spirit na may bigay po yung mensahe, Panginoon. Nawa, ikaw lang po ang mapurihan. Na po, aking pong bibig, Panginoon, bigyan mo po ako ng kaalaman. Bigyan mo po kami ng tenga na marunong umawa at marunong tumanggap. Lord, ikaw lang po ang aming mapupurihan. Ikaw lang aming maitaas ang mga ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, ano na po ba yung ating mga paghahandang ginagawa para sa Pasko? Ano po? Talagang ang lahat ay excited na sa Christmas party, hindi na doon sa lesson. Huwag nang mag-lesson, mag-Christmas party na lang. May klase pag po sa Lunes, anong ating gagawin? Ay biyamis pang Christmas party. Ano, ganun tayo ka-excited? At marami na ang siguro ay nakapaghanda o saan lang ako pupunta. May bago ng damit. Ano? May bago ng pamasko. Ito ang ating pamamasko. Pero, ayan, salamat sa Panginoon. So umagang ito po ay atin na naman pong babalang kasi ng isang pinaka matandang kwento sa Biblia. Okay, so syempre, napaka-exciting naman ang pag-aralan natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. So tayo nga, nagse-celebrate ng ating mansari. Ano? Kahit ngayong aso, alam natin ay ilang buwan ba bago manganak yung aso? Ay syempre naman, syempre, yung kapanganakan ng ating Panginoon. So sa umagang ito ay balik tanaw natin yung tanong na what can we learn from the earthly family of our Lord and Savior Jesus Christ? Okay, so sa ngayon, tanungin mo nga iyong puso, ang Panginoon ba talaga ang Panginoon ng aking buhay? Si Yesu Cristo ba talaga ang Panginoon ng aking buhay? Ano sasabi ko ba na si Cristo ba talaga ang ating tagapagligtas? Okay, so ito po ay isang maikling mensahe lang kung saan
ating babalik na namin ang pagsilang ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako sa Lucas chapter 2. Chapter 2, 1 to 21. So, pakisundan na lang po. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperor Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa ng Sirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili ng bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niya umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalog niya ito sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at naghihintay ng kanilang mga tupa ng gabi iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon din lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyong magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ng Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bilang lumitaw sa kasama ang anghel ng isang malaking hukbo ang mga anghel at kalagitnaan at sila'y nagpuri sa Panginoon." Papuri sa Panginoon, sa kaitaasan at sa lupa at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayari dito na ibinalikan ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta, natagpuan na ila sa Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ang pastol at ang sanggol, sinilesay nila ang sinabi ng Panginoon tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa kanilang sinabi ng mga pastol. Tinataan ni Maria ang mga bagay na ito at ibigay niya pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol at nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng anghel. Pagsapit ng ika-8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalan sinabi ng kanya anghel bago pa sila ipinaglilihim. So, balikan po natin yung Lucas. Okay, yung Lucas 1. Okay, so yun po ang pagkwento ng pagkasilang. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Kaya nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth sa isang bayan ng Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na pinalulugdan ng Diyos. Sumasa inyo ang Panginoon.
Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y naging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkanin Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano po mangyayari ito ngayong ako'y birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at magpapailalim ka sa pangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay bao? Gayon din, maglilihi siya at ngayong ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis ang anghel. Hindi nagtagal at si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati siya ni Elizabeth. Kaparinig ni Elizabeth ang pagbabati ni Maria, biglang gumalaw ang sambol sa kanyang sinapupunan at siya'y nagpuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ang babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon, sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang tumutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Okay, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Ayan po, so binalangkas lang po natin ang kwento, ang kasaysayan ng pagkapanganak mula sa paglilihi ni Maria sa panganganak ni Yesu Cristo. Okay, ano po ba ang matutungan na yan? Ano po yung aral na pinakikita ng pamilya ni Jose, Maria at Panginoong Yesu Cristo? Okay, so tingnan po natin si Jose. Ano po? Si Jose bilang isang ama. Okay. Ano po ang reaksyon ng isang lalaki kapag nalaman na ang kanyang pagkakasalan ay buntis na? Sa ngayon, noong panahon yun ay wala pang Facebook, siguro viral, at lalo nang sabihin ay ikaw ay nabuntis, dala ng Holy Spirit, talagang viral yun at pagkakaguluhan sa media. Ano po? So, si Jose bilang isang lalaki, si Jose bilang isang lalaki, bilang nakatakdang ikasal, di po ba, noong panahon yun, ang pag-aasawa, pagpapakasal ay napakalaki ng pagkakaiba sa ngayon. Ano po? Napakalaki ng pagkaiba talaga na sila ay isang taon pa lang bago ikasal, ay kinikilala na ng buong angkan na mag-asawa. Bagaman, hindi pa sila nagsisiping. Nandun yung respeto na hindi pa nagsisiping. So, nung kausapin ng Panginoon si Jose, na si Maria ay kanyang magiging asawa at pakakasalan. Okay, ano po ang isinagot ni Jose? Okay, so tingnan po natin dun sa verse na iyon. Pagsagot ni Jose. Okay, so, walang mga salitang sinabi si Jose. Di po ba? Walang siyang sinagot na, bakit po? Bakit po si Maria ay nabuntis? Sino po ang kanyang ama? Marapat po ba na siya ay aking pakasalan? Okay, si Jose ay sadyang sumunod na lamang. Si Jose ay sumunod sa pamamagitan ng aksyon, ng gawa, ng pagsunod, ng obedience. Hindi po siya nagreklamo. Hindi siya nag-alinlangan. He's clearly knew and faithfully obeyed God's law. Ayan po. So, nung panahon yun talaga, ang antas ng pagsunod sa Panginoon ay talagang napakataas. Okay, walang reklamo,
Okay, nandun ang pagsunod. Walang pag-aalinlangan dahil alam niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Okay, ang Diyos po ang nagsabi. Ano po? Okay, so bilang ama, okay, bilang isang lalaki, pinatunayan niya ang mataas na pagsunod sa Diyos. Okay, pangalawa po, he properly managed the tension between his personal integrity and his love for Mary. Ayan. Ano na nga kaya ang sasabihin ng mga tao na kapaligid sa kanya na malaman na ang kanyang pakakasalan ay buntis na? Okay. Sa sitwasyon ngayon, parang ito ay katanggap-tanggap na. Pero sa panahong iyon, ano po? So yung kanyang integrity, yung integridad, yung kanyang reputasyon bilang lalaki, at yung kanyang pagmamahal kay Maria, okay, nabawasan kaya? Nabago kaya? Nagbigay kaya siya ng kondisyon? Okay, so hindi po. Wala pong sinabi doon si Jose. Ano po? Wala naman ditong dialogue. Wala naman ditong pagsagot sa Panginoon kung bakit walang pag-aalinlangan. Okay, napangalagaan niya na siya ay silently, siya ay hihiwalay kay Maria. Okay, so hindi niya ipinangalandakan. Ano po? Na-manage niya, bagaman sa kanyang sarili, syempre may mga katanungan iyon. Okay, so posible na sa ngayon ay pwedeng magwawala na pwedeng mag-iiskandalo, pwedeng ipabarangay, o kaya pwedeng gumawa ng legal action. Bakit ang aking magiging asawa ay buntis na hindi ko pa naman siya ginagalaw? Bakit gano'n? Ay isang taksil, Ayan, pero may sinabi ba si Jose? Wala po. Okay, so siya ay nanatiling nagtahimik at nandun yung kanyang silent ba na may ginawa siya na makikipaghiwalay lang siya ng tahimik. Okay, hindi nauna pa sa barangay makikipaghiwalay bago patuloy ang naghiwalay. Ano po? Okay, yung reputasyon po ni Jose, okay, bilang lalaki, ano po? He was committed to obey the Lord despite the potential damage that the current situation would bring to his own reputation. Ayan. Okay, practical. Okay, so sa ngayon kasi ang mga tao ay napaka-practical na. Ano po? Bakit ko naman siya pakakasalan? Hindi naman ako ang ama. Bakit ko naman sa sususpektuhan at pangangatawanan hindi naman ako ang ama? Di po ba issue yun sa ngayon? Pero may sinabi bang gano'n si Jose? Okay, so yun po talaga na isang talagang kahihiyan, damage, okay, potential damage sa sitwasyon ng isang lalaki na pakasalan yung isang babae na nagdadalang tao na lalong hindi mo rin naman alam kung sinong ama. Okay, divine, Holy Spirit po ang nagbigay, di po ba? Si Maria ay nabuntis sa pamagitan ng Holy Spirit. Ayan, ang hirap ipaliwanag nun. At ang hirap namang paniwalaan, di po ba? So isang kababalaghan, isang malaking katanungan. Pero ano ang ginawa ni Jose? Okay, tingnan po natin doon sa sitwasyon. Nagreklamo po ba siya? Nagtanong po ba siya sa Panginoon? Nagalit po ba siya kay Maria? Okay, wala po. Wala pong binanggit na kwento. At kahit po sa mga kwento sa Old Testament, okay, dito sa Bible, sa iba-ibang libro, walang pagkukwento dito na si Jose ay nagreklamo, nagalit, o kaya ay itinato si Maria bilang kanyang asawa. Okay, nasundan niyo po? Ayan po si Jose bilang isang taong matuwid. Okay, tingnan po naman natin. Okay, si Maria. Okay, ano po ang ipinakitang katangian ni Maria? The servanthood of Mary. Ayan. Si Maria, bilang isang babae, okay, bilang isang dalaga, ano naman po ang makikita natin magandang huwaran sa kanya? She put her trust in God even though everything does not make sense at that moment. Ano ang reaksyon ni Maria noong sabihin ng Panginoon na siya ay mabubuntis? Okay,
Okay, so dun sa 20, umalis ang mga pastol, nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang pindakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng anghel. Okay, then, okay, pakibasa nga po ng part na yun. Patuwa ay pagkalabig-tubig sa Diyos, yung kanyang sumasa iyo ang Panginoon. Nadudumihan si Maria sa iyong pangungusap at iniis niya mabuti kung ano ang kahulugan niyo. Kasi sinabi sa kanyang anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat pinalulog ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihit ng anak ng isang lalaki ay siya'y tatawagin Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng atas-taasan. Ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ama si David. Maghahari siya sa angkan dito magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Huwag kayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa Espiritu Santo, tinilima ka ng kapangyarihan, nakataas-taasan kahit malalang panganak mo at tatawagin na ng Diyos. Ayan po. At ito pa yung napakagandang sagot ni Maria, dagdag niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na. Okay, so nung po, panahon yung pag sinabing alipin, wala kang pag-aari sa iyong buhay. Pwede kang ipagbili. Pwede kang ipamigay. Okay, kitang-kita natin talaga yung pagsunod. Ano po, walang any upset, walang emosyon ng pagdududa, na talagang ang pagsunod niya ay may puno ba ng kagalakan? Okay, nasundan niyo po. Okay, so hindi naging matter kay Maria na ay ako ay pagchichismisan, ay ako ay mabubuntis, ano ba yung sasabihin ng aking mga magulang, ano sasabihin ng aking mga kaibigan, kundi yung talagang kagalakan niya na masunod ang kalooban ng Panginoon. Okay, wala sa kanya yung issue, wala sa kanya yung marites, kundi yung kagalakan na ako ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Kung sa atin po kaya yung nangyari, ano po ang ating sasabihin sa Diyos? Magpapasalamat ba tayo? Ayan. Okay, pangalawa, ano po ang ating makikita sa Panginoon? Okay, kay Maria pala, ano ang ating makikita sa katauhan ni Maria bilang dalaga, bilang isang ina? She selfishly accepted the possible disgrace at her unexpected pregnancy that would bring hell and marriage. Paano na lang kaya yung kasal nilang dalawa? Okay, doon sa angka ni Jose, okay, ano kaya, Siyempre, napaka-negatibo. Ano po? Talagang napaka-negatibo. At talagang ikaw ay huhusgahan ng mundo. Huhusgahan ka ng bayan. At sasabihin sa iyo ay, ano yung pakakasalan mo? Isang disgrasyada. Okay, pero walang pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Okay, hindi po basta lang ang mabuntis. Ano po? So sa mga babae dito na nabuntis, so huwag mo nang maghangad na mabuntis yung wala kang asawa. Ano? At huwag mo nang maghangad na magkaanak kung hindi pa handa sa responsibilidad. Ayun po. So si Maria, hindi naman binanggit dito kung anong edad, hindi binanggit dito kung si Maria ay may trabaho. Ano po? Walang kalagayang inilagay dito. Pero yung kagalakan na sumunod sa kalooban ng Panginoon, yan, ipinakita po. The servanthood of Mary. Okay, nasundan niyo po. So bilang ama, okay, future na magiging ama si Jose, at pangalawa, bilang future na magiging ina si Maria. Okay, future pa lang yun, wala pa po sa talagang realidad ng sitwasyon. Ano po? Okay, then, syempre, isinilang ang kanilang anak. Okay, kaya tayo may Panginoon, si Jesus. Okay, may nagsilang sa kanya, si Maria, na elevate yung posisyon niya bilang si Maria na ina. Si Maria ay kinikilala natin na ina ng ating Panginoong Jesus. Siya ay ina, so siya ay natatangi. And then yung kanyang panganganak, siya is ay nanatiling virgin. Kasi nga, with the Holy Spirit, walang sexual intercourse. Pero alam natin na si Maria ay may mga
kapatid. Okay, pagkatapos ipanganak si Jesus, nagkaroon siya ng iba pang anak. Okay, ano ang ipinapakita naman doon sa kanyang mga half-brothers? At muli, balikan natin, sino ba ang mga kapatid ni ni Jesus? Ulit, sino ang mga kapatid ni Jesus? Si Jesus ay hindi po solong anak. Okay, so kasunod po ang mga kapatid ni Jesus sa kanyang ina, okay, sa kanyang ama. Okay, makikita po iyon doon sa Mateo chapter 13, 55 to 56. Okay, ang kanyang mga kapatid na sina Santiago, okay, Joseph, Simon, and Judas. Ayan po. So, 4 po silang magkakapatid. Okay. Ano ang naging pagtanggap ng kanyang mga kapatid kay Jesus? Okay, so bilang isang natatanging Panginoon, bilang isang anak. Okay, Mateo 12:46. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brother stood outside, asking to speak to him. So si Jesus ay lumaki na bilang isang ordinaryong bata. Kung hindi ako nagkakamali, 12 taon pa lang, siya ay nangangaral na. Okay, so hindi sinabi doon na siya ay sinamahan ng kanyang mga magulang. Posibleng naglalakad sila na akala ni Maria ay kasama ni Jose si Jesus at akala ni Jose ay kasama si Maria at bigla na lamang natagpuan na si Jose ay nangangaral na sa mga tao. Okay, so kung iisipin natin, yung kapangyarihan talaga na ibinigay ng Panginoon kay Jesucristo upang mangaral, yung pagbibigay ng Panginoon kay Jesucristo bilang isang bugtong na anak na may natatanging katalinuhan na magbahagi ng kanyang mga salita. Okay, doon sa chapter 13, 55 to 46, pakibasa nga po ng Tagalog. Okay, Mateo, chapter 13. Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? Ayan po. Okay, kamangha-mangha na bilang isang bata ay marunong na siyang magturo. At paano kaya naakay ang kanyang mga kapatid? Paano inilapit ng Panginoon ang kanyang mga kapatid na kilalanin ang Panginoon? Ayan po. So sa ating bilang isang Kristiyano, isang hamon sa atin na ilapit ang ating pamilya sa Panginoon. Sabi natin, ang tagal ko namang pinag-pray, ang tagal ko na gustong isama sa simbahan ng aking Panginoon, ang aking mga kapamilya. Si Jesucristo rin po ay nakaranas at hindi siya kinilala na anak ng Diyos. Ano po, isang malaking hamon, isang malaking struggle kay Jesucristo na ilapit ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. So sa ating buhay po, huwag po tayo magsasawa na tayo ay manalangin, na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos sa ating pamilya, sapagkat yan po ay ginawa mismo ni Jesus sa kanyang mga kapatid. Okay, namangha ang mga tao. Sino nga naman yung isang anak lang naman ng karpintero na magbabahagi ng salita na mga ngaral sa napakaraming tao sa templo. At kahit saan daanan ay nandun ang Panginoon, nandun si Jesucristo na nagbabahagi ng kanyang mga salita. Ayan po. Isang hamon, paano ko ba patuloy na ilalapit ang aking pamilya sa Panginoon? Paano ko patuloy na ipakikilala ang Panginoon sa aking pamilya? Okay, halimbawa na lang dito sa ating lugar. Ano po? The initial unbelief of Jesus' half-brothers. Okay, and then, isa pa po, ano pa yung sinasabi sa Gawa, chapter 1:14.
Ayan po, ang ganda po sa batang huli. Ano po? Okay, ipinakita dito na nandun na yung pagtanggap. Sama-sama na silang nananalangin. Okay, so nandun po si Maria at ang kanyang mga kapatid. Okay. All together were devoting himself to prayer together with women and Mary, the mother of Jesus and his brothers. Ayan po. So, ang pagdiriwang po ng Pasko ay hindi lang nakapokus sa material na bagay. Ano po, sa ating inaasam-asam na maraming kasiyahan sa mundo, may ipinapakita po sa atin ang pamilya ni Jesus. Okay, bilang earthly family, okay, bilang ama si Jose at si Maria at ang kanyang mga naging kapatid. Paano po sila namuhay dito sa mundo noong panahong iyon? Okay, nasundan niyo po? Okay, so isang huwaran pamilya kung saan si Jose nakikita natin yung pagsunod. Okay. Then si Maria, ganoon din po. Yung kanyang pagtitiwala at pagsunod. At din yung kanyang mga kapatid po. Okay. Okay, so sa kabuuan po ng ating nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, okay, ano na ba ang laman ng ating puso? Ano ba yung ating mga inaasam? Okay, may tanong ako dito na, who does Jesus consider as His family? Sino ba ang kinikilalang pamilya ng ating Panginoon? Okay, ang kinilala lang ba niya ay yung kanyang half-brother at yung kanyang ina? Okay, so hindi po. Okay, Marcos 3:31 to 35. And he answered, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. Ayan. At ang sino man na sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ay tinuturing ko kapatid, kapamilya sa Panginoon. Ayan. Tayo po ba iyon? Kasama po ba tayo? Masasabi ba natin na tayo ay kapamilya ng Panginoon? Okay, whoever does the will of God. Ayan po yung kondisyon. Okay, ano pa po? Okay, ano pa yung mapupulot nating aral sa earthly family ng Panginoon? The earthly family of Jesus is an example of encouragement to pursue uprightness. Okay, so si Jose bilang ama, okay, so ang magulang, ang pamilya pa rin ang patuloy na magpapakita ng pagiging matuwid. Ang pamilya pa rin ang huwaran ng paglilingkod, ano po, sa Panginoon. Tandaan natin, ang unang ministry na ipinagkaloob ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin ay ang pamilya. And develop persistence in bringing our families to Him. Paano naakay ni Jesus ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga tao na patuloy ilapit sa Panginoon? Paano kinilala ng ibang tao, okay, ng pamilya, ang Panginoon? Ayun po. So sa atin, isa pong hamon ito, patuloy po natin ilapit ang ating pamilya sa Panginoon. Okay, and then, isa pong hamon pa rin sa atin. Okay, isang paalala. Okay, so, dahil nga po, ang Pasko sa Pilipinas ay napakahaba. Ano po? September hanggang December at hanggang January pa. Okay, so napakasaya. Okay, wala nang sasaya pa sa Paskong Pilipino. Okay, ang kagalakan, yung true joy, joy to the world, the Lord is come. The true joy that comes only from God is being offered to all people through Jesus Christ. O yung sinasabi po kanina, na sino man na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay tinuturing ng Panginoon na kanyang kakanyang kapamilya. Ano po? Okay, so may joy na po ba sa ating heart? O happiness pa lamang? Okay, so God is being offered to all people. To all people. Okay, always full of joy in the Lord. Okay. Hindi lang ako magiging masaya dahil, ngayon ang Pasko.
Ngayon na Pasko, December, kasi mahaba yung holiday, kasi may mga regalo, may mga ina-expect na mga bonus. So tayo, napili ng Diyos na kanyang kapamilya, na kanyang pamilya. Sana nandun na yung kagalakan. Okay? Kasi pag sinabi na kagalakan, yun talaga ay bukal na nagmumula sa puso. Hindi hatid lang ng material na bagay, kundi yung sinasabi dito na tayo ay pamilya ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Okay, so again, sabi rejoice. Sabi po sa Filipos chapter 4. Okay, magala ka. Magala ka sa kapanganakan ng Panginoon. Magala tayo na isang araw tayo ay babalik ang Panginoon at makakasama niya tayo saan? Doon sa buhay na walang hanggan. Okay, lagi natin alalahanin ang pangako ng Panginoon. Ano? Be full of joy. Okay, tandaan natin na pamilya ipinakita ni Jesus noon dito sa lupa ay nagpakita ng magandang ihemplo na pwede natin tularan. Okay, so ang pamilya na ating binuo, na ang ulo ay ang Panginoon at ang haligi ay ang Ama, ang ilaw ay ang ina at ang mga anak, ano kaya kayo? Ayan po. So, obedience to God. Okay, napakahalaga po, katulad niyo si. Okay, trust with the Lord. Pananampalataya, pagtitiwala. At yung kagalakan na, Lord, I am proud, masaya po ako, Panginoon. Bagamat iba-iba po yung ating nararanasan na problema, mga konflik, kabigatan sa buhay. Pero yung kagalakan na hatid ng Panginoon sa atin, ano po, malugod, maging masaya sapagkat ang Diyos ay kasama natin at tayo ay kanyang mga anak. Amen. Panginoon kahit hindi talaga nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ayan po. So, bago ko tapusin, ako muna po ay nagpapasalamat sa buong isang taon na talaga na matatapos ang 2024 sa katagumpayan, kalungkutan, okay, sa mga pagsubok. Ayan po, nandun po ang Panginoon kasama ko. Okay, salamat at ako ay nakakilala sa Panginoon bago pa dumating ang iba-ibang mga pagsubok, iba-ibang mga bagyo ng ating buhay. Dahil sa panahon na ikaw ay mahina, doon ka talaga hahanap ng iyong kakampi. Siyempre, nandun yung iyong pamilya, foremost na susuporta sa iyo. Okay, so sa ating mga panalangin, kaya sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Lord Diyos, salamat po Lord sa umagang ito, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po Lord sa iyong patuloy na pag-comfort sa amin. Salamat sa pagiging huwaran mo ng karunungan. Nawa Panginoon ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, ng katatagan, ng pananampalataya, ng pagtitiwala, ng paglapit sa iyo. Lord, ikaw po ang aming kasama sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Purihin po ang iyong pangalan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Isang patotoo po sa buhay ko na talaga, alam ko bago magtapos ang taon, salamat sa mga prayers ng mga kasama ko, kasi totoo po, naniniwala ako sa walang imposible sa Diyos. Sabi nga sa earthly families na kanyang binuo, wala po makapag-iwalay kahit sino man. Sa totoong buhay po, masaya po ako ngayon kasi talaga po yung patotoo na ang buhay, pag-pray mo lang, maraming mangyayari magandang bagay. Banda-banda riyan ay claiming na kayang gawin ni Lord. Ang pinakamalanda sa buhay nito kasi nag-giving ko tayo sa Panginoon. Ano po? Tinatawag ko po si Pastor Eric para po sa giving. Amen, purihin ng Diyos. Kasi nakaka-bless lang. Kasi yung message ko ng aking giving is doon may kinuha sa text ni Ate Grace, which is yung Luke chapter 2, verse 1 to 21. So what is the essence of Luke chapter 2? What is the essence of coming of Christ to the earth? Number 1,
is mababasa natin yan sa John 3:16. Because for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Give, Yun po yung essence kung bakit po may Luke chapter 2, bakit may family na ginamit ang Panginoon, ang Diyos, para sa kansilang po ng ating Panginoon Jesus. Is because He want to give something. He want to give the best. And that is yung kanyang anak mismo. Now, sadly, what they experience is not the best. Yung kanilang naranasan po na nung panahon na siya ay po ipapanganak na, kumbaga, sa pinagpipilian, siya po yung latak. Kasi, tingnan yung kano kadumi po yung isang sabsaban. At sabi po doon, walang lugar na sa kanila matuloyan. They have rejected many times. Hindi na siya binanggit in the Bible. Pero dahil sa literal, walang lugar, walang laman, walang space sa mga panuluyan, sigurado silang na-reject maraming beses. And they become So, but tingnan po natin, ang Panginoong Jesus po, mula dun sa simpleng ibinigay, may nag-offer, kahit po yan sabsaban, kahit po yan ay pinaka-less of the less. Nagkaroon ito ng miracle at doon unang naranasan, nasilayan yung totoong joy sa buhay. Imagine? Sa pinaka-less part o sa pinaka-less na expect natin na ibibigay natin sa Panginoon, doon pa lang gagaling yung true source ng kagalakan na hinahanap natin. Yung sabi dito, yung joy to the world. Di ba? Kaya ngayon, ang challenge ko sa mga bawat isa sa atin, whatever amount it is na ibibigay mo yung kay Lord. Pera, sarili natin, anumang bagay, ibigay natin ito. Even if expecting, na itong less na ito. Yung para sabihin na natin kahit yung less para sa atin. Ako, aminado ako. Pag ako nagbibigay kay Lord, alam ko, sabi ko, Lord, this is not enough sa mga ginawa ko sa akin. This is less than. But, expect, that less of the less can become a source of joy sa ating buhay. Yun po yung ating yun po ating asahan sa pagbibigay natin sa Panginoon. Na yung ibibigay mong ito, it will become the source of joy na hindi nawawala, hindi kayang nakawit, at hindi nauubos. And once we give, we will give happily, at we will give more. Yan po ang paalala sa atin. Tayo po muna yung manalangin. Make it personal. Sa ngayon, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapasalamat higit sa lahat dahil ikaw yung unang nagbigay sa amin. Binibigay mo, Panginoon, yung pinaka-the best mo para sa amin. Ginawa mo yung lahat ng bagay para lang sa amin. Ibinigay mo ito, Panginoon, hindi ka nag-withhold or hindi ka nagpigil sa pagbibigay sa amin ito. Lahat ng bagay sa mundong ito, O Diyos, ito yung pinagkaloob mo para sa amin yung mga nilikha. At hindi ka pa tumigil doon, Lord. Kahit po ang iyong kaisa-isang anak ibinigay mo sa amin. And right now, Panginoon, we are here in front of you. Nandito kami sa iyong harapan at nang magbigay.
ihanda mo yung aming puso, inahanda namin po, Panginoon, yung puso namin sa pagkakaloob. Lord, whatever it is, kahit anong bagay na ibibigay namin ngayon, talent, offering, money, Lord, make a miracle na maging source po ito ng aming kagalakan. Na ipapamamalita namin sa buong sanlibutan na yung simpleng bagay na ibinigay namin sa iyo, pinagmulan ng grabeng pagpapala at liwanag sa buhay namin. Kagaya ng Panginoong Jesus, nakatanggap siya ng pinakamaliit o hindi kagandahan na regalo sa kanyang kapanganakan. Pero, labis na galang ang naging dulong ito sa mga nagbigay nito. Kaya Panginoon, give us a heart, a cheerful heart, who is always willing to give to you all, whatever it is. Salamat po. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkaloob sa mga. Ang mga kabataan po tinatawagan ko para po sa pagkakaloob ng awitin. Ikaw na rin mo eh.
So, bali po, para po sa atin pong announcement, tuloy na po ang December 22. Yan. 3 p.m. 3 p.m. daw po, sabi ng ating pastor, ang ating pong gawain. Isa pong pagpapala talaga sa atin na meron po tayong pagsasama-sama doon sa panahon yun. Ganun din po ang mga bata, children ministry na po, meron po sila sa December 28. Makipag-ugnayan na lang po kayo kay Sister Lizelle at kay Ate Nona kung nandito siya. Pero nandiyan naman po lagi si Sister Lizelle, siya po bahala, si Ate Era, with Ate Era, para po sa children ministry. Ano po? And ganun din po, wag po natin kakalimutan, may gawain pa po tayo ng December 29. Ano po? Yan po yung paalaala sa ating Thanksgiving po yan para sa ating pong lahat. Alam niyo po, isa pong pagpapala na tayo. Maraming pagpapasalamat sa Panginoon. Ano yan? Mag-prepare na ng kantang special number. Oh, yan. Made doon sa blessing na nais at magpasalamat kayo. Yes. So may special number daw po ang bawat isa para sa pagpapasalamat. Only praise and worship. Asli, praise and worship daw po ito. Kaya lalo po tayo huwag makakalimot sa December 29. Yan po ay, lagi naman po may announcement sa ating pong GC, huwag po tayo makalimot. Ano po? So ngayon po tayo po ay magkakaroon po ng victory song. Closing prayer po muna with Sister Leia and victory song pagkatapos po ang music. And then, after po ng closing prayer, huwag muna tayong malis. Tayo po ay magbubunutan for our exchange game. So yung mga kasali natin ay ibigay ko sa inyo. Okay? Wala pong presyo or kung ano man. Kung ano pong nasa puso natin nais ibigay. So, alam nyo na, yung Okay. regalo ko. Yes. Thank you, Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayaw na. Ayaw. Yan ang pinakamalakas. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pakilain ka, O Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay we're very grateful, O Lord, sa biyaya po ng kaligtasan, Panginoon, na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Panginoong Jesus, Panginoon. Lord, patuloy mo po na papaghariin siya sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang taon, Panginoon, ng iyong kabutihan, iyong mga pagpapala sa aming buhay. Sa bago na harapin namin taon, Panginoon, na 2025, Lord, sa iyo pa rin po namin patuloy na ipinagkakatiwala yung aming mga buhay, Panginoon. Ang katagumpayan po ng bawat isa. Panginoon, ang aming dalangin ay patuloy ka na maghari sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, panagumpayan mo po, Panginoon, ang bawat isa, O God. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na magkaroon ng panghihina, Lord. Wasakin mo, Panginoon, yung mga gawa ng kaaway na nakakapigil sa aming, Panginoon, upang kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Lord, kumilos ka po sa mga ama ng tahanan natin, O God. Nawa, Panginoon, maging katulad po sila ni Jose, Panginoon, na handang tumanggap, Panginoon, sa iniatang mo, Panginoon, na yung pagnanais, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, nawa, maging katulad po sila ni Jose, Lord, na may pagtanggap ng buong puso sa iyo, Panginoon, na plano sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, aming dalangin na ang mga pamilya po namin muli, ang mga pamilya namin ay magkaroon po ng pagkilala sa iyo. Magkaroon muli ng paglapit sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang mga balakid, Panginoon, na nakakaharap upang ikaw ay, Panginoon, ay kanilang lapitan. Lord, aming pong dalangin na ang
Panginoon, ng iyong Espiritu. Na ang lahat ng bagay ay mapagkaya po namin lampasan sapagkat ikaw ay kasama namin at pinaniniwalaan namin, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat din po kami. Sa pagkakataong ito ay tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay po ni Pastor Jones. Lord, sa araw po na ito na po yung huling araw na linggo na makakasama po namin siya sa gawain. At pabalik na po muli siya, Panginoon, sa Saudi. Lord, patuloy ka, Panginoon, na maghari sa kanyang buhay. Ingatan mo po siya sa kanyang pagbiyahe, Panginoon. At Lord, kung ano man po yung mga pangarap pa po niya, alam namin, Panginoon, marami ka pa pong pinaplano na maganda sa kanyang buhay. Pagkaloob mo po ang mga ito sa kanya. At sa kanya pong pamilya na muli may ibadan dito sa Pilipinas. Buklodin mo po ng pagmamahalan at kalakasan. Alam namin, Lord, hindi madali na mamuhay na malayo sa bawat isa. Pero Lord, ikaw po yung kalakasan namin. Kaya salamat, Panginoon, at sa buong isang linggo na naman po na darating, Panginoon, sa iyo muli namin ipinagkakatiwala yung aming mga trabaho, yung aming mga buhay sa paaralan, Panginoon. Puspusin mo po ng siksik-liklik umaapaw na mga pagpapala at kaligayahan, Panginoon. Yung mga natitirang araw po ng December na ito, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na dalahin muli namin ang ligayang ito, Panginoon, sa pagsalubong po namin sa panibagong-bagong taon ng aming mga buhay. Na ikaw muli, Panginoon, yung aming kasama. Lord, salamat. Huwag mo po kaming iwan at huwag mong hayaan na iwan ka po namin sa 2025. Panginoon, sa iyo lang po namin itinataas na may papupuri at pagsamba ang lahat na nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At po, ang pinagumpay ng Diyos, patuloy po magkaroon ng kagalakan. Amen! Papurihan at pasalamat ng ating Diyos sa buhay. May saya, may tuwa sa piling ko, sapagkat hirap na puso ay naglaho. Gawin, may sayaw at papuri para sa Diyos na ating na pusong pinagpala ng Diyos. Ang roda ay napayaman, ang roda ay kailangan, ang roda ay kalakasan sa bawat puso na papangan. Kaya tanawin ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Panayin! Isang bagay na lang! Masaya, matuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay nagtataho. Gawin, may sayaw at papuri para sa Diyos na ating na puso pinagpala ng Diyos. Sa parada ng pananagumpay. Amen! Hallelujah!